ang sinasabi ng ating pamahalaan na meron tayong oil reserve na 50 to 60 days, nasaan po yun? Bakit sa loob lang ng isa, dalawang araw nagtaas na itong mga oil companies kahit may mga stock pa sila? At kailangan siguro nung panahon pa ng Ukraine at Russia gera, andiyan dyan na yung problema Bakit hindi pa rin ito pinaghandaan ng ating pamahalaan na magkaroon tayo ng mas malaking oil reserve sana? Pwede sanang umabot ng hindi lang 90 days kahit at least 120 days at nang sa ganun ay makapag-prepare ang ating pamahalaan kung saan po pwedeng tumuha pa after 120 days. Sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng langis, gaano ho ba kabigat ang epekto po nito sa ating mga tsuper at operator sa mga pampasaherong sasakyan? Sa ngayon, halos sa kalahati o mahigit pa ang nawala dun sa kita ng ating mga kasamahang tsuper, Sir Jade. At ang nangyari kasi dito, biglaan ito biglaang bulusok nung pagtaas ng petrolyo. Kung dati kumikita kami ng 800 per day mula doon sa 14 to 15 hours na pamamasada, halos 400 to 500 na lamang po yung natitira. Opo. May mga tsuper na ho ba na napilitang magtigil pasada dahil nga dito sa taas presyo ng mga ng produktong petrolyo? Opo, ang nangyayari ngayon sa amin, Sir Jade, ay alternate ang biyahe. So tigil kami ng isang araw tapos yung iba naman ang bibiyahe para nang sa ganun ay mapaghatian yung kita, lalo na kung doon sa mga terminal. Opo. Sa tingin ho ba ninyo sapat yung ayuda, tulong ng gobyerno para po dito sa mga apektadong mga tsuper at maging ng mga operator? Unang-una po, wala pa pong naibibigay na ayuda. Yung sense of urgency hindi pa natin nakikita at ngayon ng umaga ay magkakaroon po ng hearing dito sa Kongreso at sana maibigay. Yung 5,000 pesos kasi, Sir Jade, ay napakalayo dito sa presyo ngayon ng petrolyo. Kung 5,000 lamang po yan, 2 araw lang po namin pang diesel yan. Opo. Pero sir, kung magpapatuloy po itong taas presyo ng langis, ano ho bang plano po ng grupo po ninyo? Sasuggest ho ba kayo, magpapanukalang taasan ng pamasahe o magkakaroon po ng malawakang strike? Last resort po kasi namin yung humiling ng taas pasahe dahil nga po alam natin na hirap din po yung ating mga kababayan dahil hindi naman din po nagtaas ng sahod, baka wala na rin kaming maging pasahero. Ito lamang pong pagsuspindi siguro ng excise tax at pag-reduce nitong value added tax at pagbuwag nitong oil deregulation law ang kailangan gawin ng gobyerno para sa ganon ay maibsan po yung bigat nitong taas ng petrolyo. Opo. Pero nakahanda na ho ba ang ating mga tsuper, mga operator po dito sa inaasahan nating patuloy na pagtaas nga ng presyo ng langis? Alam niyo po, nakikita namin ngayon dito sa ating kakalsadahan, konti po ang bumibiyahe. Hindi po natin alam kung talagang maraming tumigil. Pero yung kahandaan po kasi wala pong paghahanda sa ngayon dahil nga po alam naman natin na kung hindi bibiyahe, hindi rin kikita. Ang problema lang po dito, bakit ka pa bibiyahe kung wala ka rin lang naman kikitain at malulugi ka? Opo. Bago ko ipasok kay Partner Admar, Sir Mar, may nakikita ho ba kayong long-term solution para dito sa ganitong sistema natin na tuwing tumataas ang presyo ng lingis, lalong nahihirapan, no? Itong lalo na yung mga tsuper at maging ating mga kababayan? Unang-una na po dyan yung pagbuwag talaga ng oil deregulation law dahil wala pong kontrol ang gobyerno sa pagtaas po ng presyo dito sa mga oil companies din. Pangalawa, ang sinasabi ng ating pamahalaan na meron tayong oil reserve na 50 to 60 days, nasaan po yun? Bakit sa loob lang ng isa, 2 araw nagtaas na itong mga oil companies kahit may mga stock pa sila? At kailangan siguro nung panahon pa ng Ukraine at Russia gera,
andyan dyan na yung problema eh. Bakit hindi pa rin ito pinaghandaan ng ating pamahalaan na magkaroon tayo ng mas malaking oil reserve sana? Pwede sanang umabot ng hindi lang 90 days, kahit at least 120 days, at nang sa ganun ay makapag-prepare ang ating pamahalaan kung saan po pwedeng tumuha pa after 120 days. Ginoong Mar, si Admar po ito, no? Hindi po ba mako-compensate or kumbaga, inaasahan niyo po ba na tataas din yung ridership kasi maglilipat sa pag-co-commute yung ating mga kababayan dahil sa taas ng presyo ng krudo? Sa mga private naman po kasi, Sir Admar, lalo na yung mga bagong sasakyan, medyo matipid yan. Baka kaya pa nung may mga budget, except doon siguro sa mga di-gasolina na malakas kumonsumo, pwede rin naman po na madagdagan yung ating mananakay ang siguro during rush hour lang. Pero pagdating po kasi ng 11 to 3 p.m., talaga pong patay yung biyahe namin kasi hindi na po oras ng pasok yan. Kaya malaki ang mawawala kung paikot-ikot lamang kami at dadampot lamang kami sa kalsada kasi tsambahan po yan Sir Admar. Opo, no? At meron pang ipinatupad ngayon ang gobyerno natin na 4-day work week, and sabi naman sa mga pribado kung ano yung arrangement nila, either mag 4-day work week din o di kaya the rest ng linggo nila ay work from home, makaka-apekto din po ito sa inyo. Malaki ang epekto nito Sir Admar kasi parang lalabas na yung weekend imbes na Sabado-Linggo, kasi yung Sabado-Linggo mahinang-mahina po talaga ang biyahe dahil wala nang pasok. Ngayon madadagdagan na naman ng isang araw na katiting lang yung kikitain namin kung paikot-ikot kami. Mag-aaksaya lang kami ng krudo. Opo, clarify ko lang po sir, nag-petition po ba kayo na magkaroon ng fare increase? Hindi po kami kasama dun sa nag-file ng petition para sa fare increase, Sir Admar, kasi nga alam din natin, naintindihan din natin yung ating mga mananakay. Kung wala na talagang magagawa yung gobyerno na masuspend itong excise tax, mabigyan ng sapat na ayuda yung ating mga tsuper, dito pa lang kami magpapile ng fare increase. Opo, meron na po ba kayong mga miyembro, Ginoong Mar, na either hindi nagtigil ng pasada, dinagdagan lang po yung kanilang mga sideline din dahil nga po dito sa krisis ngayon? Ang nangyari po ngayon ay mas maaga po silang bumibiyahe kasi minsan Sir Admar, ang ginagawa niya, nag-ahati-hati po sa biyahe. Mas maaga silang bibiyahe tapos pagdating ng alas 10, tigil na muna para yung rush hour talaga nakukuha lahat ng ating mga kasamahang tsuper. So sakripisyo po talaga yun, kahit late ka na umuwi sa gabi ay kailangan na maaga ka pa rin bibiyahe. Pero yung pahinga na between 11 to 3 p.m. sana nandoon pa rin. Nananawagan ako sa ating mga kamanibela kasi nga yung kalusugan naman po nila ang malalagay sa alanganin at baka makompromise din yung pamamasada nila. Opo, nakikita nyo rin po ba yung posibilidad na maging same yung senaryo na sinapit or malayo lang nung panahon po ng pandemya po? Nakikita natin ngayon ay hindi naman siguro titigil ng sobra kasi sabi ko nga po yung rush hour na lang ang hinahabol natin dito na makapamasada kami. Kahit konti may maiuwi pero malayong malayo na po doon sa kinikita ngayon na kung halimbawa po doon sa pinakamababang 12 oras ay kikita po ng 700 to 800, baka kalahati na lang po nun. At yung tigil pasada talaga na katulad po ng pandemic, hindi naman po siguro Sir Admar na mangyayari na talagang buong linggo ay hindi kami makakabiyahe. Bago pa Siguro, man opo. bawas lang ng trip, bawas lang. Opo, Ginoong Mar, bago pa man itong naging
sigalot dyan po sa Iran, Israel at Estados Unidos, sunod-sunod na rin po, no? Halos linggo-linggo, mayroong pagtaas na rin po, no, ng presyo ng mga produktong petrolyo. At lagi, every time na meron pong pagtaas, laging nabubuksan yung issue po patungkol sa pagsuspende sa excise tax, no? Pero kayo rin po ba ay nababagalan po ukol dito? Dahil kayo always kayong naapektuhan every time na meron pong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi lang po mabagal, Sir Admar, ayaw nila na isuspend kasi nga malaki yung mawawalang kita ayon sa ating gobyerno. Bilyong-bilyon, daang bilyon ang mawawalang kita ng pamahalaan kung ito ay isususpend. Pero sana ay makagawa sila ng solusyon o paraan na mabilis para po hindi gaanong maramdaman itong bigat po nitong papasanin nating taas presyo ng petrolyo. Opo. Sir Mar, si Jade po ulit ito. Katanggap-tanggap ho ba sa inyo o reasonable ho ba para sa inyo na kapag tumataas ang presyo ng langis, ang bibilis po ng mga gasolinahan na magtaas ng kanilang presyohan, pagdating naman dito sa mga chopper at operator o sa mga chopper ng mga pampasaherong jeep, abay napakabagal. Baga, piso nga ay na panukalan ninyo pero parang tila usad pagong. Tama po kayo, 2022 pa to 2023 ang panukala po na yan. Pero yung mga oil companies, kahit wala pong pasabi, nagtataas sila. Dito natin nakikita na yung oil deregulation law na walang pangil ang ating gobyerno, dito sa ginawang batas na ito, talo po ang mamamayang Pilipino. Pagka sinabing magtataas ang oil companies, ura-urada po na magtataas sila o minsan nga sobra-sobra pa yung itinataas nila. Pero ang gobyerno, wala man lang tayong makikitang sinuspindi na mga oil companies na nagsamantala. Samantalang sa hanay ng pampublikong transportasyon, lalo sa jeepney, kapag ka po yan ay nakasingil lamang ng 2 piso, 3 piso hanggang 5 pisong pasobra, hindi lang po show cause order ang dumarating sa amin, kundi suspension ng aming prangkisa at suspension ng aming driver's license. Doon mo po makikita, Sir Jade, Sir Admar, na talagang yung pagitan ng mayaman at mahirap ay talagang napakalayo, talagang aping-api po tayo dito. Opo, may panukala o may mga sinasabi po, pahayag ang ilan pong mga ekonomista para din maibsan din yung epekto nitong taas presyo ng langis at tension nga sa krisis, tension dyan sa Middle East, ay yung sahod ng mga mambabatas. Kayo ba'y sumasang-ayon din doon na dapat yun muna, bawasan muna at ipamigay, itulong sa mga apektado po nitong tension dyan sa Middle East? Tama po kayo, Sir Jade, na dapat magbawas sila ng hindi lamang po ng sahod, pati yung mga projects diyan na paulit-ulit na lang na binubungkal yung kalsada. Tapos gagawin ngayon, sisirain bukas, tapos gagawin ulit. Bawas-bawasan na po natin yung mga pangungulimbat sa pera ng taong bayan at itulong po natin sa mga mahihirap nating kababayan yan. At sana yung mga congressman na sinasabi natin, bawasan nyo rin yung mga escort ninyo, makakatipid po tayo sa krudo. Opo. Siguro, Sir Mar, yung huling mensahe para sa ating mga kababayan, nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga kamanibela, sa ating mga bayaning tsuper na sana ay konting tiis pa at gagawan natin ito ng paraan na makikiusap tayo para naman hindi ma-compromise din yung serbisyo natin sa ating mga mananakay at nang sa ganon ay may maiuwi din itong ating mga tsuper para sa kanilang pamilya.